Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Girlie L. Espinoza at ang ating tatalakayin ngayon ay patungkol sa paggamit ng Learning Management Systems o LMS. Sa kasalukuyang panahon, patuloy na umuunlad ang teknolohiya at naging malaking bahagi na rin ito ng ating pang-araw-araw na buhay. Hindi lamang sa komunikasyon o libangan ginagamit ang teknolohiya, kundi pati na rin sa larangan ng edukasyon. Dahil dito, nagkaroon ng makabagong paraan ng pagtuturo at pagkatuto upang mas maging epektibo at accessible ang edukasyon. Isa sa pinakamalaking bunga nito ay ang paggamit ng Learning Management System o LMS. Bago natin simulan ang talakayan, narito muna ang aking mga layunin para sa aking presentasyon. So pagkatapos ng pag-uulat, inaasahang una, maipaliwanag kung ano ang LMS. Pangalawa, matukoy ang kahalagahan ng LMS sa edukasyon. Pangatlo, mailahad ang mga halimbawa ng LMS. Ngayon, ano nga ba ang Learning Management System o ang LMS? Ang LMS ay isang online platform para sa pagtuturo at pagkatuto. Ito ay ginagamit upang magbahagi ng aralin, magpasa ng gawain, magbigay ng pagsusulit at makipag-ugnayan sa mga mag-aaral. Ang Learning Management System o LMS ay isang online platform o software na ginagamit upang pamahalaan, ihatid, at subaybayan ang proseso ng pagtuturo at pagkatuto. So sa madaling salita, ito ay isang virtual learning environment kung saan maaari tayong magbahagi ng aralin, magsagawa ng online discussions, magbigay ng pagsusulit yung sa mga guro, magsumite ng gawain yung para sa mga estudyante at mag-monitor ng progreso ng mga mag-aaral. So 'di ba sa tradisyonal na sistema ng edukasyon, 'di ba, karaniwang face-to-face lahat ng mga gawain. Ngunit sa LMS, maaring maganap ang pagtuturo o ang pagkatuto ng mga estudyante kahit nasa bahay lamang sila. So 'di ba halimbawa nung nag-pandemic, 'di ba? So may mga iba sa atin na nagsagawa ng online classes. So 'di ba batay sa ating karanasan o experience ay masasabi natin talaga na ang teknolohiya at ang edukasyon ay nagsama na sila upang maging makabuluhan at maging epektibo, mas epektibo ang ating pagkatuto despite sa pandemic na ating dinaranas. So, ang LMS ay hindi lamang imbaka ng files o modules. Ito ay isang organisadong sistema na nagbibigay ng istruktura sa online learning. So, mayroon tayong mga halimbawa ng LMS. First ay ang Google Classroom. So, ayan, makikita nyo yung logo ng Google Classroom. Yan, yung parang may green tapos yellow na border. So, alam naman natin kung ano yung Google Classroom kasi ginagamit na natin ito ngayon. So, dito maaari tayong mag-upload ng mga activities. Yung guro maaari ring mag-upload ng mga lecture videos, no? Magbibigay sila ng deadline doon para sa ating mga activities na kailangan nating i-submit. At makita din dito kung sino ang nagpasa o hindi nagpasa ng gawain kasi may mga doon, 'di ba? Yung pag may in-upload na activity or gawain, 'di ba, may kita doon kapag hindi ka nakapasa, so may nakalagay doon na missing. So ibig sabihin hindi ka pa nakapag-sumite. So dahil dito sa Google Classroom, so magiging mas sistematiko at accessible yung ating edukasyon kasi kahit nasa bahay lang tayo, nagtitake tayo ng online classes, so 'di ba makapag-submit pa rin tayo ng ating mga gawain. Ayan, so ang pangalawang halimbawa ng LMS ay ang Moodle. So ayan, makikita sa screen yung application logo ng Moodle. So ayan, so ano nga ba yung Moodle?
So, base sa aking nasaliksik, no, kasi para din sa akin, hindi naman din familiar yung Moodle. So, ang Moodle daw ay isang advanced na uri ng LMS na karaniwang ginagamit sa mga kolehiyo at universidad. So, kumpara no, sa Google Classroom, mas marami itong features at mas detalyado ang system nito. So, sa Moodle, maaari daw gumawa ng online examinations, mag-monitor ng attendance, mag-record ng grades, at magsagawa ng discussion forum. So, may kakayahan din daw itong gumawa ng timed quizzes, yung may oras ba, yung limit na oras ng mga quiz, kung saan automatikong nagsasarang exam kapag tapos na ang oras. So, halimbawa, no, sa isang university, maaaring gamitan ng Moodle para sa isang major examination ng mga estudyante dahil mas secure at organisado ito. So, di ba yung katulad natin yung major exams natin is may limit na oras. So, planuhin natin gumamit ng online application para sa ating exam, tulad ng LMS na Moodle, so maaari kasi may time limit siya. So, ayan. So, bagamat mas komplikado itong gamitin kumpara sa Google Classroom, so maaaring mas angkop naman ito sa malalaking institution. So, no, dahil hindi familiar sa atin yung Moodle, so, aking ibabahagi kung paano nga ba ito gagamitin. Tutorial for beginners. Hi guys, this is Speak About Digital and welcome to this video tutorial on how to use Moodle, the versatile and user-friendly learning management system. Moodle is a learning platform that allows you to create, manage, and deliver online courses. In this tutorial, you will learn how to create an account with Moodle and explore different tools that Moodle has to offer. You will also learn how to enroll in a course and start learning. We have a lot to cover in this video, so let's get started with the tutorial. To begin using Moodle, the first step is to create an account. The sign-up process might seem a bit difficult at first, but don't worry, we have you covered. Ayan, hindi na lang po natin tatapusin, pero kung naisin nyo itong makita, ay narito ang link. So, ang susunod naman na halimbawa ay ang Canvas. So, ano nga ba yung Canvas? So, ayan yung application logo ng Canvas, yung may red na mga bilog. So, ayan, makikita natin yan sa Apple App Store or sa Google Play Store. So, ang Canvas daw ay isang LMS or Learning Management Systems na kilala dahil sa modern at interactive nitong interface. So, ito ay madalas gamitin sa ibang bansa at sa ilang international schools. So, sa Canvas, so hindi yung Canva, no, diba? Yung familiar natin yung sa Canvas. Canva lang, yung kung saan doon natin kadalasan ginagawa yung mga PPT natin. So, sa Canvas, iba ito. Sa Canvas, maaring magkaroon tayo daw ng collaborative learning, online discussion, peer feedback, at multimedia activities. So, isa sa magagandang katangian nito ay ang pagiging interactive ng klase. So, hindi lamang basta pagpapasa ng assignment na ginagawa, kundi nagiging mas interaktibo nito or ito dahil sa partisipasyon ng mga estudyante. So, halimbawa nito ay ang maaaring magbigay ang guro ng discussion, question, at sasagot din yung mga estudyante habang nakikita rin nila ang opinyon ng kanilang mga kaklase. So, ito ay nakakatulong upang mas mahasa ang critical thinking at communication skills ng mga estudyante. So, ayan, dahil hindi familiar sa atin yung Canvas, no? So, ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin yung Canvas na LMS. This is the Beginner's Guide to Canvas LMS. In this guide, I will teach you everything you need to know to get started developing your own Canvas courses. This is going to be fun. Let's get started. And what is Canvas LMS? It's a learning management system designed for teachers to manage their classes, provide content for students, and facilitate assignments, discussions, and quizzes. It also is a way for students to submit their work. So teachers can assign things and students can submit those assignments.
Canvas is the #1 LMS in North America, and in my opinion, it's the best. And in this first segment of the Beginner's Guide to Canvas LMS, we're going to look at how to create the shell of a new course and then start organizing it. You can see that I've already signed into my account, and it is possible to get a free account. That's what this is. I also have another account that's not free. If you're a teacher, it's particularly convenient and easy to get that free account. So you might just do some Google searches to find that. So ito ang Canvas. So ayan, hindi na lang din natin tatapusin, no? So kung nais mong tapusin yung video, so narito rin ang link. So, pang-apat na halimbawa naman ay ang Blackboard. So, ayan yung logo ng Blackboard, yung may titik na B, laking B at saka maliit na B. So, ayan. So, ano nga ba yung Blackboard? So, ang Blackboard naman ay isa sa mga pinakamatagal nang ginagamit na LMS sa maraming universidad sa buong mundo. So, ito ay isang professional LMS na ginagamit para sa online classes, grading systems, virtual collaboration, at course management. So, kilala din ang Blackboard sa pagiging secure at organisado, kaya madalas itong ginagamit sa higher education. So, halimbawa daw ay maaaring gamitin ng isang professor ang Blackboard upang first, mag-upload ng lecture notes. Second is magbigay ng online exams. At pangatlo ay ang subaybayan ang progreso ng buong klase. So, bagamat medyo komplikado ito para sa beginners, so napakalawak naman ng features nito. So, atin siyang ipapakita ko sa inyo kung paano din gamitin yung Blackboard. You're new to Blackboard or looking for a refresher, this guide will walk you through the basics of using Blackboard Learn, a leading learning management system that is widely used by schools, colleges, and universities around the world. By the end of this tutorial, you will feel confident navigating the platform, submitting assignments, participating in discussions, and staying organized throughout your online learning journey. But before we get started, first let us know what is Blackboard Learn. Blackboard Learn is an online So, ayan no, ayan yung Blackboard. So, hindi na rin natin tatapusin at narito ang link. So, ang panglimang halimbawa naman ay ang Schoology. So, maraming mga LMS, no? LMS na apps, pero 5 lang yung kinuha ko. So, yung Google Classroom, yung Moodle, Canvas, at Blackboard. At yung panghuli, ito yung Schoology. So, ang Schoology naman ay isang LMS na pinagsasama ang online learning at social interaction. So, medyo may kahawig nito ang social media interface, kaya mas nagiging familiar ito ng mga estudyante. So, kayo no, hindi familiar sa atin yung Schoology. So, mamaya, ipapakita ko sa inyo kung paano ito gamitin. So, ayan. So, sa Schoology, maaring dito makapag-post tayo ng announcement, mag-comment sa discussions, magpasa ng assignment, at makipag-collaborate sa classmates. So, halimbawa, maaaring magkaroon ng group discussion kung saan ang lahat ng estudyante ay maaaring magbigay ng opinion o reaksyon tungkol sa lesson. So, dahil dito, nagiging mas interactive at engaging ang pag-aaral. So, ayan, ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin yung Schoology. So you need to access D303's Schoology. In order to do that, you go up to the address bar and you'll type in d303.schoology.com, and it will bring you right to your Google sign-in. So you choose the sign-in that is yours for signing into Schoology,
and it automatically then logs you into Schoology with your D3O. So, ito yung Schoology. So, ayan, kung gusto mong tapusin yung video, so narito po ang link. So, pumunta naman tayo sa kahalagahan ng Learning Management System o LMS. So, unang kahalagahan nito ay napapadali nito ang pakikipagkomunikasyon, 'di ba? Sa isang click lang ng laptop, sa isang cellphone. So, 'di ba, nakapagbibigay na sila ng yung mga guro nakapagbibigay na ng instruction, feedback o mga announcements. So, napapadali talaga nito ang pakikipagkomunikasyon between sa guro at ng mga mag-aaral o estudyante. So, pangalawa ay ang organisado ang mga gawain. So, mas nagiging organisado ang mga gawain dahil nasa isang platform lamang ang iyong mga, kung halimbawa gagamit ka ng Google Classroom, so di ba nandun yung isend mo sa guro, isend niya yung modules, yung mga assignment, yung quizzes, yung mga maaari ding yung sa grade, yung sa iba pang LMS tulad ng ng Moodle, 'di ba? Mata-track mo yung attendance noon, yung grading system. So, 'di ba? Parang parang organisado na or organized na yung mga gawain. So, pangatlo ay ang accessible sa anumang oras. So, accessible meaning nagbibigay ito ng flexibility sa mga mag-aaral. So, dahil hindi lahat ng estudyante ay may parehong kakayahan, oras at sitwasyon. So, 'di ba, sa LMS ay maaaring mag-aral ang estudyante ayon sa kanilang sariling pacing. So, napakahalaga rin nito sa distance learning at blended learning dahil hindi na limitado sa classroom yung edukasyon. Ayan. So, next kahalagahan ay ang nakakatulong sa flexible learning. So, ayan na nga yung sinabi ko kanina, no? Parang nagbibigay na ito ng flexibility kasi yung kagaya natin ngayon. So, 'di ba, may mga may mga nag-aaral habang nag-work. So, ayan, so pag may sinubmit na yung teacher or in-announce na mga gawain, so maaari tayong humingi ng yung oras para sagutan natin yun or yung deadline, 'di ba? So, ayan, hindi na siya limitado sa classroom lang. Kasi kung sa classroom lang, so 'di ba, nandun yung face to face, so nandun yung teacher. So, pagkatapos ng time na, so maaaring kunin na niya yung mga activities na ginagawa. Kaya, ayan. So, next, ano nga ba ang benepisyo ng LMS? So, para sa mga aral, una ay madaling makakuha ng learning materials. Bakit? Kasi mas nagiging accessible ang learning materials. So, sa halip na umaasa lamang sa printed books or sa notes, so, maaari tayong maka-access yung mga estudyante ng mga videos, yung PowerPoint presentation, yung mga PDF files, at iba pang mga online resources. So, di ba, kagaya natin, no? So, nag-post tayo, no? Para magpo-post tayo ng mga PowerPoint presentation, so na maaaring ma-access din ng ating mga classmate. So, doon nila pag-aaralan, no, halimbawa kung may exam na katulad ng final examination, so 'di ba, maaaring i-gather natin yung mga sinend na mga PowerPoint presentation at doon na natin pag-aralan upang makakuha tayo ng malaking marka sa final na pagsusulit. Ayan, so pangalawa ay mas flexible ang oras ng pag-aaral. O 'di ba, kapag hindi makakadalo yung teacher or yung guro, so magsasend lang siya doon ng file. So 'di ba, mas flexible yung oras natin kasi pwede natin itong pag-aralan kapag free time na tayo. O, diba? So, mas nagiging flexible siya sa oras. Ayan, next ay napapaunlad ang digital skills. So, dahil, na tayo ngayon, no? 21st century, so dapat magkakaroon tayo ng, bihasa na tayo sa digital skills kasi
yung mga gamit natin ngayon, yung ay mga digital na. So dapat sa paggamit natin nito ng mga LMS, so mas napapaunlad din yung skills natin sa digital skills. Yan. At sa panghuli ay mas madaling makasabay sa aralin. So, di ba, kapag nandun ka, for example, yung sa Google Classroom, so, nakakasabay ka talaga sa aralin kasi pag yung instructions pinost ng teacher, so, di ba, nakakasabay ka kasi nandun yun. So, parang kapag absent ka, kung may trabaho ka, kapag online, kapag working, hindi online, yung working student ka, so di ba makakasabay ka pa rin kasi nandun na yung learning material, so aaralin mo na lang. So parang hindi ka mabibihan. Whereas if face to face, so di ba yung discussion, kapag absent ka, yung discussion is nandun lang sa classroom. So hindi mo siya hindi ka makakasabay sa kung ano yung ginagawa nila. Ayan, so para naman sa guro, una ay madaling magbigay ng aktibidad. So, of course, kagaya ng sinabi ko kanina, napapadali ang komunikasyon, di ba? So, mas napabilis nitong magbigay ng mga activity, di ba? Kapag sa Google Classroom, for example, kasi yung Google Classroom kasi yung madalas nating gamitin. So, di ba? Na napapadali nito ang pakikipagkomunikasyon. So, si teacher, magbibigay na lang doon ng activity at doon na tayo sasagot at magsasubmit. Ayan. So, yung pangalawa ay mabilis ang pagwasto ng output. So, 'di ba? Nag-paste yung guro doon. So, tapos magsasubmit yung mga mag-aaral. So, mas madali na lang i-check ng mga guro yung outputs kasi nandoon na yun naka-organize na siya. So, ibig sabihin madali na niyang i-access. Ayan. So, next ay mas maayos ang pagtala ng grado. So, ayan. So, kapag mabilis yung pagwawasto, so of course, mabilis din yung pagtala ng mga grado ng mga mag-aaral. So, yung grado ng mga outputs, or yung entire grade talaga nila. Ayan. So, panghuling benepisyo ay napapadali ang komunikasyon. Ayan. So, tulad ng sinabi ko kanina, mas napapadali yung komunikasyon between sa guro at ng mga mag-aaral. So, ayan. So, bagamat may mga benepisyo, ay may mga hamon din sa paggamit ng LMS. So, una ay ang mahinang internet connection. So, ayan, nararanasan talaga natin yan. So, kapag time na may, for example, may sinend si ma'am or si teacher ng activity, tapos may time limit, 'di ba? May deadline. So ayan yung deadline na talaga, tapos mahina yung internet connection mo. Ayan, hamon din siya sa paggamit ng LMS. Yung pagkakaroon ng mahinang internet connection kasi hindi ka na makakapagpasa kasi mahina yung connection mo. Ayan. So, pangalawa ay ang kakulangan sa gadgets. So, ayan. So, katulad ko, so, yung cellphone ko, full storage. So, ayan, may kakulangan talaga sa gadgets. So, ayan, kapag yung Google Classroom is hindi na siya ma-install, tulad ng Google Classroom, so hindi na siya ma-install sa cellphone kasi full storage na siya. So, ayan, hamon din siya sa paggamit ng LMS. So, wala tayong masyadong, kapag yung mga estudyante or maging yung mga guro, wala din silang mga gadgets para doon sa LMS. Ayan, so third ay ang kakulangan sa kaalaman ng teknolohiya. So, alam naman natin yung iba sa atin ay hindi pa talaga gaanong bihasa sa paggamit ng teknolohiya. Kumbaga, so hindi pa talaga fully developed yung digital skills natin. So ayan, so maaring maging hamon din siya sa paggamit ng LMS kasi kapag sa Google
Classroom, no? So, ihahalimbawa talaga natin yung Google Classroom kasi na-experience natin yan or nagamit natin yan. So, kapag doon hindi tayo marunong mag-submit, so, di ba, hindi tayo makakapag-sumite ng ating aktibidad kasi hindi tayo marunong So, maaring malito tayo kung paano gamitin yung apps or yung the LMS. Ayan, next ay ang posibilidad ng distraction online. So, ayan, ito, napakalaking hamon ito kasi, for example, tayo, no, di ba, na-experience natin yan kasi mag-o-online class tayo So, marami talagang distraction online, no, kapag, for example, nag-o-online class tayo. So, di ba, may Facebook may Facebook doon, may TikTok, ayan, habang nag-o-online class ka, tumitingin ka rin ng iba pang apps katulad ng TikTok. So, magti-TikTok ka, mag-watch ka ng mga TikTok, mag-watch ka ng ng YouTube or ano pa habang nag-o-online class. So, ayan, distraction talaga siya. So, maraming distractions online na kung saan magiging hamon ito sa paggamit ng LMS. Ayan. So, ayan. Ngayon, dumako naman tayo sa epekto ng LMS sa edukasyon. So, ano nga ba yung mga epekto nito sa edukasyon? So, ang tinala ko lang dito ay yung mga positibong epekto. So, first ay mas modernong paraan ng pag-aaral. So, 'di ba kasi nasa modernong panahon na tayo ngayon, so dapat magiging moderno din yung paraan ng pag-aaral. So, next ay mas mabilis ang access ng impormasyon. So, 'di ba? Katulad ng sinabi ko kanina na maaari nating mas accessible, mas flexible yung access ng mga mag-aaral pa sa impormasyon. So, hindi lang sa mag-aaral kundi pati na rin sa mga guro. At panghuli ay mas interactive ang learning experience. So, 'di ba, ang katulad ng ibang LMS katulad ng Canvas, so 'di ba, mas interactive at ang learning experiences kasi pwede tayong gumawa ng mga interaktibong quizzes. So, 'di ba, yung para sa atin, 'di ba, yung pag mag-quiz is mape-pressure tayo, yung iba is maboboring kakatingin kasi wala nang masagot. Ayan, so ayan, kung gagamit tayo ng mga LMS or yung mga learning management systems katulad ng Moodle app, Canvas, Blackboard, so magiging mas interactive ang pagkatuto ng mga mag-aaral. So, hindi lang mag-aaral kundi pati na rin sa pagtuturo ng mga guro. Ayan. So, paano nga ba maging responsableng gumagamit? So, paano nga ba maging responsable? Una, ay ang gumamit ng maayos na online etiquette. So, hindi tayo dapat maging illiterate. Hindi tayo dapat maging walang manners pagdating sa online. So, dapat magkakaroon tayo ng etiquette or yung mga alam natin kung paano yung wastong paggamit ng mga online apps or resources o yung online na pagkuha ng mga impormasyon. Pangalawa ay ang iwasan ang plagiarism. So, alam naman natin kung ano yung plagiarismo. So, ito yung pag-angkin ng hindi naman sa atin. So, ayan, iwasan natin yan kasi hindi tayo magiging responsableng gumagamit ng LMS niyan. And next is sumunod sa deadline. So, ayan, diba, sa mga LMS may mga deadline yan. So, dapat tayo, para maging responsable tayo, ay dapat na sumunod tayo sa deadlines na inatas ng guro sa atin. And next, panghuli ay gamitin lamang sa pag-aaral. So, dahil educational yan, so educational apps, yung LMS, kasi 'di ba, learning management system. So, pagkatuto, so learning. So,
hindi lamang pagkatuto, so pagtuturo rin. So, dapat ito ay gamitin lamang natin sa pag-aaral. So, hindi natin yan pwede gamitin sa kung ano-ano pang nais natin gamitin para dyan. Ayan. So, sa konklusyon, no? So, ang LMS ay mahalagang bahagi ng modernong edukasyon. So, ayan naman kasi, moderno na tayo ngayon. Yung mga future teachers, so dapat maging digital skills tayo. Mayroon tayong mga digital skills, so fluent na tayo dyan kasi yung henerasyon na tuturuan natin ay mas kasi sila ay mas mga katulad mga bilang sa natin mga iPad kid, yung mga ganyan, yung gadgets na lang ba yung tinutukan nila kasi yun din naman yung maa-access nila. So kapag 'di ba kapag yung mga bata ngayon kapag iiyak, bigyan na ng cellphone, so parang solusyon na ba yung pagbibigay ng mga gadgets. So ayan, dapat yung pag natin bilang mga future teachers, so dapat matuto tayong magkaroon ng kakayahan para sa digital skills. So ayan, so ang LMS uulitin ko, ito ay may mahalagang bahagi sa modernong edukasyon. Pangalawa ay nakakatulong ito sa mga guro at mag-aaral. So of course, no, 'di ba sinabi ko kanina, napapadali nito na ang edukasyon, yung komunikasyon, yung pag-access ng mga learning resources. So 'di ba, ito ay talagang nakakatulong sa mga guro at mga mag-aaral. At may mga hamon man ito, no, katulad ng mga hamon na sinasabi ko kanina, yung mga may online distractions, yung mga ganyan. So, malaki pa rin ang ambag nito sa pagkatuto. So, ayan, kung focus lang tayo sa pagtuturo at sa pagkatuto, so, malaki ang ambag nito sa edukasyon, sa modernong edukasyon. So, yun lang, no, ang aking pagtatalakay. At bago ko pa wakasan ang aking presentasyon ay mayroon akong quote na ibabahagi sa inyo. So, technology will not replace teachers, but teachers who use technology will transform education. So, kapag isinali natin, ang teknolohiya ay hindi kapalit ng guro, ngunit isa itong kasangkapan upang mas mapabuti ang edukasyon. Ayan, maraming salamat sa lahat. Maraming salamat sa pakikinig at magandang araw. Paalam!